O sige, may tanong ako para sa'yo. Kapag narinig mo yung mga salitang kaluwalhatian ng Diyos, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Siguro liwanag? Isang nakakasilaw na liwanag? O kaya kapangyarihan? Yun din liwanag, kapangyarihan, na kayang gumawa ng mga bituin, mga ganon. Kasi para sa ating pag-uusap ngayon, meron tayong isang tekstong teolohikal na sinusubukang sagutin. Okay. At ang misyon natin, himayin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng kaluwalhatian ng Diyos at bakit ito mas may kinalaman pala sa'yo kaysa sa inaakala mo. Sige, simulan na natin to. Sige. Ang pinakapundasyon ng argumento rito, bale, ay isang ideya na sa unang dinig parang magkasalungat. Anong ideya yon? Sinasabi rito na ang kaluwalhatian ng Diyos ay para sa kanyang sarili, pero yung pagsamba sa kanya para sa kapakinabangan nating mga nilikha. Teka, medyo magulo. Parang, paanong nangyari yon? Yun nga, susubukan nating intindihin kung paano ang dalawang ideyang yan ay hindi lang magkatugma, kundi magkadugtong pa pala. Okay, sige, himayin natin yan. Unang punto muna, sinasabi ng source na ang kaluwalhatian ng Diyos, absoluto. Walang hanggan, hindi nagbabago. So, constant siya. Constant. Ibig sabihin, bago pa man magkaroon ng sanlibutan, bago pa magkaroon ng panahon, ng mga enghel o kahit tayo, para pumuri sa Kanya, buo na ang kaluwalhatian niya. Gets ko. So, hindi niya kailangan ng audience, kumbaga. Exactly. Binanggit pa nga rito yung Juan 17.5. Si Jesus mismo nagsabi tungkol sa kaluwalhatian ng taglay niya kasama ng Ama bago palikhain ang sanlibutan. Yung konsepto kasi dyan, ayon sa source, ay yung pagkakaiba ng intrinsic na katangian sa relational na pagkilala. Intrinsic versus relational. Paki-explain? Muna ng gallery para sabihing magaling ang obra niya. Okay. Yung halaga ng obra, nasa obra mismo. Ganun daw ang kaluwalhatian ng Diyos. Andiyan na, perfecto na, kahit walang sino mang tumitingin. So parang sinasabi na kahit walang sumasamba sa Kanya o kahit pa wala tayong lahat, ang kaluwalhatian niya ay... Buo pa rin, hindi nababawasan. Tama. Hindi ito nakadepende sa atin. Okay. Gets ko. Teka, kung ganun, bakit pa niya tayo nilikha? Kung hindi niya kailangan ng papuri natin, anong yung punto ng lahat ng to? At siya na nga pumapasok yung kabilang bahagi ng ideya. Kung ang kaluwalhatian ay hindi niya kailangan mula sa atin, ang lohika na kasunod ay, baka ang pagsamba ay hindi talaga para sa kanya, Kundi para sa atin. kundi para sa atin. Inilalatag ng source na ito yung disenyo ng sansinukop, na ang lahat ng nilikha ay nasa kanilang pinakatugatog, sa pinakamasayang estado nila kapag sila ay sumasamba sa lumikha. Okay. Medyo malalim yon. Paano nagiging para sa atin ang isang bagay na parang ibinibigay natin sa iba? Parang nagbigay ka ng regalo, pero ikaw palang nakinabang. Paano nangyari yon? Ikinukumpara ito ng source sa konsepto ng buhay mismo. Ang pagsamba, sa pananaw na to, ay hindi lang isang ritual. O kanta, tuwing linggo. Oo, hindi lang yon. Ito raw yung nagsisilbing daluyan, isang tubo, kung gusto mo, kung saan dumadalo yung buhay, kagalakan at layunin mula sa Diyos patungo sa kanyang mga nilikha. Isipin mo ang araw. Hindi kailangan ng araw na purihin siya ng mga halaman para magbigay ng liwanag. Tama. Nagbibigay siya ng liwanag kasi yun ang kalikasan niya. Pero ang halaman, para mabuhay, kailangan niyang humarap sa araw. At tanggapin yung liwanag. Tanggapin yung liwanag na yun. Yung pagharap ng halaman sa araw, iyan daw ang pagsamba. Ganda ng analohiya. Pero may mga tao na sasabihin, masaya naman ako kahit hindi ako sumasamba o naniniwala. Paano ipinapaliwanag ng source yung mga ganong sitwasyon? Magandang tanong yan. Ayon sa paliwanag ng source, kapag ang isang nilikha ay tumangging tumanggap ng buhay mula sa Diyos, hindi ibig sabihin mamamatay siya agad. Okay, so anong nangyayari? Ang nangyayari, ayon dito, ay napipilit siyang humalat ng buhay sa ibang lugar. At dahil hindi siya makakalikha ng sarili niyang buhay, ang tanging pagpipilian niya
ay kunin ito mula sa kapwa niya nilikha. Diyan na ba pumapasok yung konsepto ng kasamaan sa pagnanakaw ng buhay sa iba? Dan na nga sa pananaw ng tekstong ito, dito naguugat ang lahat ng uri ng kasamaan, ang pagnanakaw, di ba? Pagkuha ng ari-arian na nagbibigay seguridad sa iba. Okay. Ang paninirang puri, pagkuha ng dignidad ng iba para iangat ang sarili. Yung pagpatay ang pinakasukdulan. Literal na pagnakaw ng buhay. Literal. Lahat daw ito ay sintomas ng isang nilalang na nauuhaw at sinusubukang sipsipin yung tubig mula sa katabi niya sa halip na uminom mula sa bukal. Gets. So ang kasalanan, hindi lang paglabag sa utos, kundi isang desperadong pagtakangka na punan ang isang kakulangan. Isang kakulangan na tanging ang Diyos lang daw ang makapagbibigay. Parang isang halaman na binunot sa lupa. Para mabuhay, sinusubukan niyang sipsipin yung sustansya mula sa ibang halaman sa paligid niya. Pero hindi naman pwedeng magtagal ang ganung sitwasyon, di ba? Hindi talaga. Eventually, parehong matutuyo ang mga halaman. Oo. At diyan na nga ipinakikilala ng source yung konsepto ng paghuhukom. Kapag ang isang sistema ay nagiging mapanira na, kailangan ng interbensyon. Sinasabi sa source na yung mga gumagawa ng kasamaan, yung mga piniling mamuhay sa pagnanakaw ng buhay, ay ihahagis sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Ayan na. Pero, at dito nagiging napaka-controversial ng paliwanag, hindi raw ito yung karaniwang larawan ng walang hanggang pagpapahirap. Teka, paano yun? Kasi kapag narinig mo yung dagat-dagatang apoy, automatic yun, di ba? Walang katapusang pagdurusa. Ano ang alternatibong paliwanag ng source? Inilalarawan ito ng source bilang isang gawa ng pag-ibig. Pag-ibig? Paano naging pag-ibig yun? Alam kong napakahirap isipin yan, pero pakinggan natin ang lohika. Para sa mga nilikhang tuluyan ng tumanggi sa Diyos, yung tipong ang mismong presensya ng kabutihan at pag-ibig ay nagiging pasakit na sa kanila. Okay. Okay, ang kanilang pag-iral ay nagiging isang walang katapusang paghihirap na sila mismo ang gumawa. Ayon sa source, ang paghuhukom ay paraan ng Diyos para wakasan yung pagdudurusang yon. So hindi para pahirapan sila ng walang hanggan, kundi para tapusin na. Para tapusin na. Okay, pero may parusa pa rin. Hindi ito basta pagpindot lang ng delete button. Meron pa ring hustisya. Malinaw na sinasabi ng source na babayaran nila ang kanilang mga kasalanan nang naaayon sa bigat nito. May proporsyon. Anong ibig sabihin ng may proporsyon? Halimbawa, mas matagal at mas mabigat ang parusa para sa isang mass murderer kaysa sa isang simpleng magnanakaw. Kailamang may pananagutan. Ngunit pagkatapos nilang pagbayaran yon, at ito ang pinakamahalagang bahagi, Ano? sila ay ibabalik sa kawalan o non-existence. Wow! So, annihilationism ang tawag dyan sa teologiya, di ba? Oo, yun ang technical term. Yung paniniwala na ang huling parusa ay hindi walang hanggang pagpapahirap, kundi pagkawala na lang ng pag-iral. Pero parang ang layo niyan sa karaniwang naririnig natin. Malayo talaga. At binabago nito ng malaki ang pagtingin natin sa katarungan ng Diyos. Kung ang tradisyonal na pananaw ay nagpapakita ng isang Diyos na pinapanatili kang buhay para lang parusahan ka magpakailanman, Oo, sobrang sadista pakinggan, no? medyo. Pero ang pananaw na ito mula sa source ay nagpapakita ng isang Diyos na nagsasabing, ang pag-iral na binigay ko sa iyo ay naging instrumento ng pagdurusa. Dahil sa pag-ibig ko, tatapusin ko na yan. So, isang kilos ng awa? Isang kilos daw ng awa. Sinasabi ng source na hindi hahayaan ng Diyos na magpatuloy ang paghihirap ng walang katapusan. Sa halip, tinatapos niya ito. Isang napakaseryoso at permanenteng wakas, pero hindi isang walang hanggang torture chamber. Nakakagulat na pananaw. So, ang dagat-dagatang apoy ay hindi isang lugar, kundi isang proseso. Isang proseso ng pagbabayad sala na nagtatapos sa pagkawala. Okay. Isang gawa ng awa, hindi lang ng galit. Ngayon, may isa pang malaking tanong. Kung ang Diyos ay napakadakila at hindi kayang makita, tulad ng sabi sa 1 Timoteo na siya ay nananahan sa liwanag na di malapitan, paano natin siya makikilala? At sasambahin, di ba? Paano mo sasambahin ang isang konsekto na hindi mo kayang lubos na maunawaan? Yun nga.
At yan ang isa sa mga sentral na problema na sinusubukang sagutin ng source. Ang solusyon na ipinipresenta nito ay yung ideya ng Trinidad, partikular na yung ikalawang persona ng Diyos, ang anak, Si Jesus. si Jesus. Sa madaling salita, isang bahagi mismo ng pagkadiyos ang pumasok sa sarili niyang nilikha, naging tao. Dahil dito, yung Diyos na abstrakto at hindi nakikita ay nagkaroon ng mukha, ng boses, ng mga kamay. Parang isinalin niya ang kanyang sarili sa isang wika na kaya nating maintindihan. Ang ganda ng pagkakasabi mo. Ang walang hanggan, pumasok sa limitadong panahon. Ang di nakikita naging nahahawakan. Eksakto. Ang sinabi sa Hebreo 1.3, si Jesus daw ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Yung sinag? Oo. Isipin mo ulit yung araw. Hindi mo kayang tumitig ng direkta sa araw, mabubulag ka, di ba? Oo naman. Pero kaya mong tingnan yung sinag nito habang tumatama sa mga dahon o yung init nito sa balat mo. Si Jesus daw, ayon sa source, ang sinag na yon. Okay. Sa pamamagitan niya, yung kaluwalhatian na napakasilaw para tingnan ng direkta ay nagkaroon ng anyo na kayang pagmasdan at maunawaan ng mga tao. So parang sinasabi ng source na walang ibang paraan para tunay na makilala ang Diyos? Kailangan talaga dumaan sa tulay na ito? Ayon sa logika ng tekstong ito, oo. Kasi ang agwat sa pagitan ng lumikha na walang hanggan at ng nilikha na may hangganan ay napakalaki. Kailangan ng isang tagapamagitan na parehong Diyos at parehong tao para pagdugtungin yung dalawang realidad na yon. At dito na tayo dadalhin sa pinakasentro ng argumento ng source. Para sa akin, ito yung pinakanakakagulat sa lahat. Sige, ano yon? Ang rurok, ang pinakamataas na pagpapakita raw ng kaluwalhatian ng Diyos, ay hindi yung paglikha niya ng mga galaxy. O yung paghahati niya ng dagat, kasi yun yung mga iniisip nating blockbuster moments ng kapangyarihan. Hindi raw yon. Kung hindi yon, ano? Sinasabi ng source na ang pinakamataas na pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian ay ang kanyang sakripisyo. Sakripisyo. Oo, tinukoy mismo ni Jesus ayon sa Juan 12:23, yung papalapit niyang pagkamatay sa krus bilang ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Wow! Hindi niya sinabing oras ng aking kahiyaan o oras ng aking pagkatalo. Sinabi niya, oras ng aking kaluwalhatian. Nakakalula isipin, ang pinakamakapangyarihang sandali ay yung mukhang pinakahinang sandali. Paano nangyari yun? Paano naging kaluwalhatian yung isang brutal na kamatayan sa krus? Dahil binabaliktad nito yung buong konsepto ng tao tungkol sa kung ano ang kaluwalhatian. Sa mundo natin, di ba, ang kaluwalhatian ay tungkol sa kapangyarihan. Sa pag-angat, sa pagtanggap ng karangalan, sa pagiging nasa itaas. Tama. Pero ipinapakita dito na ang tunay na kaluwalhatian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagtanggap, kundi sa pagbigay ng sarili. Hindi tungkol sa kapangyarihan na nagpapasunod, kundi sa pag-ibig na naglilingkod. Kung ang kaluwalhatian ay ang pagpapakita ng tunay na diwa ng isang bagay, at ang esensya ng Diyos ay pag-ibig, Kung gayon ang pinakadakilang pagpapakita ng mapagsakripisyong pag-ibig, ang siyang pinakadakilang pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian. yun mismo. Ibig sabihin, ang krus, na simbolo ng kahihiyan at pagkatalo sa paningin ng mga Romano, ay siya palang entablado kung saan ipinakita ng Diyos kung sino talaga siya, sa pinakapuro at pinakamakapangyarihang paraan. Oo. Ang pag-isip na ang lumikha ng buong sansinukob ay magpapakababa at magsasakripisyo para sa kanyang mga nilika, yun daw ang pinakatugatog ng kanyang pagiging maluwalhati. Grabe. Ang krus, ayon sa pananaw na ito, ay hindi sang aksidente. Ito ang koronasyon ng kanyang kaluwalhatian. Dito, yung katarungan at awa nagtagpo. Yung kapangyarihan ipinakita sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. At yung buhay, inialay para sa mga magnanakaw ng buhay. Para bigyan sila ng pagkakataong makabalik sa tunay na bukal. Ito raw ang kumpletong larawan ng Diyos. Okay, sige. Kung bubuuin natin lahat ng pinag-usapan natin mula sa source na to, parang ganito. Una, ang kaluwalhatian ng Diyos ay para sa Kanya. Hindi yan nagbabago, hindi dependent sa atin. Tama. Pangalawa, yung pagsamba para sa atin pala.
Yun yung paraan para tayo makakonekta sa buhay. At maging tunay na tayo. Pangatlo, yung paghuhukom pwedeng tignan hindi lang bilang parusa, kundi bilang isang gawa ng pag-ibig na nagwawakas sa pagdurusa. Isang mahirap pero maawaing konsepto. At pang-apat, at marahil ang pinakamahalaga, ang tunay na kaluwalhatian ay hindi pala nakikita sa kapangyarihang nagpapasunod, kundi sa mapagsakripisyong pag-ibig na ipinakita sa krus. At ito ang iiwan naming tanong para sa'yo. Binabanggit sa source na tayo raw ay nagiging katulad ng anumang bagay na ating tinitigan, sinasamba o pinahahalagahan. We become what we behold. Kung ang pinakarurok ng kaluwalhatian ng Diyos ang pinakadakilang konsepto sa buong Sansanikubo ay ang kanyang mapagsakripisyong pag-ibig na nagbibigay ng sarili, ano kaya ang implikasyon nito sa paraan mo ng pagtingin sa sarili mong tagumpay at kaluwalhatian sa iyong buhay?